Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat din sa buhay ng ating kapatid na nagbigay ng kanyang testimony na kung paano ang Panginoon ay kumilos sa kanyang buhay. Muli ay magandang hapon sa bawat isa. Wala po akong na-prepare na joke ngayon para sa panimula natin ng ating sermon. Pero gusto ko lang ipabatid na kahapon po ay February 25, inalala ng buong Pilipinas yung kaganapan, yung pagdiriwang ng kaarawan ni Sister Aiza. Ano ba kahapon? Ano nasa isip niyo? Kahapon po ay kaarawan ni Ate Aiza, kaya belated happy birthday. At tunay nga na purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa patuloy na paggamit sa kanyang buhay. Nagkatipon sila dyan sa may EDSA, para i-celebrate yung kanyang kaarawan kahapon. Tama, Pastor? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating tema sa buwan na to. Living with confidence in Christ. Yung ating tema ay you don't live to be accepted. You live because you are already accepted. At para po sa ating teksto, ay pwede tayo po tayong lahat para sa pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. At pwede po basahin natin ng sabay-sabay. Meron naman po kayong sa mga screen. So Romans 8:14 to 17, ready, go. For those Spirit of God are children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Manalangin po tayo. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito na muli kunyo kaming tipunin upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa pagkakataon na muli ay makapag-aral ng iyong salita, Lord God. Makita namin ang katotohanan ng aming identity, ng aming kalagayan sa inyong harapan. Dalangin ko, Panginoon, na itaboy niyo po ang gawa ng kaaway, yung panggugulo sa isipan namin, bagkos tulungan niyo ang bawat isa na makapag-concentrate, makapakinig ng maayos, nang sa ganoon ang inyong mga salita ay magrema sa puso at isipan ng bawat isa. Pinapasalamatan din po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay ni Sister Aiza, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanya ng panibagong taon sa kanyang buhay, O Diyos. Patuloy po nawa na ang pagpapala mo ay patuloy na sumagana sa kanyang buhay, Panginoon, at patuloy mo rin siyang gamitin sa inyong kaharian, O Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapo na po ang bawat isa. Yan. Living with confidence in Christ. For almost 1 month, every Thursday, every Sunday, tinatalakay natin yung text ng Romans chapter 8, verse 14 to 17. Hinihimay-himay natin nila Pastor Vince, nila Pastor Jasser, Pastor Ronald, maging ako, hinihimay natin kung ano bang ibig sabihin nito. At pinakikita ng verse na ito na dapat magkaroon tayo ng confidence, no? Ng ano ba confidence sa Tagalog? No? Kumpiyansa, no? Magkaroon tayo ng kumpiyansa, no? Sa ating Panginoon, hindi lamang sa ating sarili kundi yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil ipinapakita nito kung gaano na sinicure yung ating identity, no? Na dati tayo ay makasalanan, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos,
tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Ronald nung last Thursday na parang ang question is, bakit ako? Anong meron sa akin at isa ako sa pinili ng Panginoon upang pagkalooban niya ng gantong klaseng pribilehiyo, gantong klaseng karangalan, upang ako'y tawagin niya at gawin niyang anak. Anong meron sa akin? No? At napusuan ako ng Panginoon na sa magitan ng Panginoong Kristo ay ampunin niya ako. Sabi nga dun sa ating verse, inampun tayo at ginawa niya tayong bahagi ng kanyang pamilya. Makikita din natin na yung ating purpose, ng ating pagkakatawag, ng ating relasyon sa Diyos, na ito'y nagbabase sa kanyang hindi nagbabagong karakter. Yung kanyang hindi nagbabagong kalagayan, no? Yung kanyang persona. Nananatili siya noon hanggang ngayon. Kung ano yung damdamin niya, bago pa man tayo isilang sa mundong ito, nasa isip niya na tayo. Nasa puso niya na tayo. Nasa damdamin niya na tayo. Hindi ka pa lumalabas, hinubog ka na niya, sa sinapupunan ng iyong magulang, ginawa kanyang may paggalang, may pagkatakot, may pag-iingat, ginawa kanya bilang kanyang wangis. No? Yung confidence natin, yung ating pagtitiwala sa kanya, hindi ito nakabase or nakarely sa mga circumstances. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo naglilingkod para tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, kundi tinanggap niya na tayo. God already accepted us dahil nga minahal niya tayo sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang imahe na inilagay niya sa atin, ito yung nais ng Diyos na kumilos sa bawat isa sa atin. So makikita natin that confidence, thank you, grows when you understand you are beloved child of God. Justified by faith, not by your own merits. Lumalago yung ating confidence, yung ating pagtitiwala sa Diyos kapag nauunawaan natin kung gaano niya tayo minahal bilang kanyang anak. Kung papaano niya ginastify ang ating pagkatao. Ibig sabihin, sabi nga sa Romans 8:1, hindi na tayo hahatulan. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. There is now no condemnation para sa atin. Dahil ang nakikita na ng Diyos Ama sa atin ay ang Panginoong Kristo na. At tinutulungan tayo ng banal na Espiritu para kumilos tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Ipinakikita nito yung ating pag-ship ng ating kalagayan. Yung pundasyon natin, dati, nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, parang ang tingin natin kapag hindi tayo nagdasal ay mamalasin tayo. Kapag hindi tayo nagsimba ay mamalasin tayo. Ganun ang tingin natin. Para minus plus, no? Hindi po ganon. Ngayon, nauunawaan natin na ang ating pagdadasal, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa pananambahan, ay bahagi ng ating pribilehiyo bilang kanyang anak. Yung kahinaan natin noon, tinuturuan tayo ng Diyos sa ngayon, sa magitan ng kanyang salita, upang maging kalakasan natin yon. Okay? Na, alimbawa, madali tayong matukso, ipinauunawa sa atin ng Panginoon ngayon kung ano yung magiging consequence nun.
na hindi mo na to dapat ginagawa. Hindi mo na yun dapat ginagawa. No? Parang sabi nga nung nakaraan na yung pagmamahal, parang pag-aaral yan. No? Halimbawa, when you are into relationship, it's just like na nag-aaral ka during exam. Na kahit nahihirapan ka, no? Hindi ka tumitingin sa iba. Hindi mo ginagamit yung talas ng paningin mo para mangopya. Kundi you focus on your test paper. Ganun din ang buhay natin bilang mananampalataya. As a believer, our right standing before God is a gift received through faith. No? Hindi ito parang earned, merit. It is a gift of God. Regalo niya to sa atin. Rather than something earned through personal effort or good deeds. Ang buhay parang ano yan parang ginawa ng Diyos na parang math. Any problem na mabuo mo, meron na yung solution. No? Halimbawa, 2 plus 2, andyan na yung solution yan. Square root of 2, nandyan na yung solution yan. Lagi may solution na yan. Kahit anong problem yung malikha, lagi may solution. May fixed solution na yan dyan. Ano man yung ating gawin, meron ng fixed solution yan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maaring may consequence na nagagawa sa tayo, no? Mga past decisions natin na mali, of course, there is consequence. Hindi yan sasabihin natin na, kalooban to ng Diyos. No. Hindi ganon. Sabi ko nga nung una, di ba? Yung God's will, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay niloob ng Diyos. Bumagsak ka sa exam, nadisgrasya ka sa kalsada, no? There are things happen in your life. God allowed it to happen. Not because He hates you, but because God wants you to learn in life. Hindi lahat ng nangyayari, halimbawa yung may mga napapatay sa holdapan, may nare-rape, hindi yun ginugusto ng Diyos. Kaya lang, hinahayaan niya yung mangyari so that magising tayo sa katotohanan that we have to respect and love our neighbor as we love ourselves. Pinapayagan ng Diyos mangyari yung mga bagay na yon, hindi niya yung kalooban, kaya lang pinapayagan niya mangyari yung mga bagay na ganon. Now, because you are adopted into God's family, you can now live without the fear of failure or insecurity. Just trust in God's ultimate good plan. Hindi ini-expect ng Diyos na bawat isa sa atin ay maging perpekto. Ang gusto lang ng Diyos sa bawat isa sa atin ay maging obedient sa kanyang kalooban. Faith works in the impossible way. Yung faith na sinasabi natin, na binibigay ng Biblia, ay yung pagtanggap doon sa layunin ng Diyos sa ating buhay, kahit hindi natin nakikita kung ano yung future nito. Pero nagtitiwala tayo na dadalhin tayo ng ating Panginoon Diyos sa isang magandang lugar. Just like the life of Abraham and the life of Israel. Si Abraham, no? Wala pang Google Map noon. Hindi mo pa masasearch yung mundo. Hindi niya pa alam kung saan yung sinasabing Canaan dahil nasa Mesopotamia siya. Sabi sa kanya ng Panginoong Diyos, iwan mo yung pamilya, pumunta ka sa lugar na pagdadalang ko sa iyo kung saan kita ipapadala. Sumunod si Abraham. Makikita natin doon pag binasa natin yung Genesis, sa pagsunod niya sa Panginoon, may takot din siya. Kaya sabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo.
Pag nakita ka ng ibang lahi, baka patayin ako dahil sa'yo. Pag nalaman nilang asawa kita, sabihin mo magkapatid tayo. Bagamat tunay na magkapatid sila. Nung panahon na yun, wala pa naman yung mga ganong kaso, no? Na pinagbabawal yung magkapatid, yung magpinsan. Hindi pa ganun yun noon. Unlike ngayon. Sabihin mo magkapatid tayo. And true enough. Pag kinukuha si Sarah ng mga hari, ng mga leader ng tribo, mangungusap ang Panginoon Diyos sa leader ng tribo na yon, sasabihin na ang kinuha mo ay asawa ng isang propeta. Bayaran mo siya ng ilang libong asno, ilang libong baka, so that ikaw ay hindi mapahamak. At ang iyong buong tribo ay hindi rin mapahamak. And through that instances, pinapayaman ng Diyos si Abraham. Hindi magmamalaki si Abraham na, ginawa ko yon, ginawa kong pain ang aking asawa. No. Ginawa niya yon para siya maligtas. But syempre, nandun yung protection ng Panginoon. Just the same sa panahon natin ngayon. That faith. Maaring hindi natin alam kung ano yung bukas natin, pero nagtitiwala tayo na dadalhin tayo ng Diyos sa isang magandang lugar. Kung paano dinala tayo dito sa CLCC ng Panginoon, na nabuksan ang ating isipan, nakilala natin siya ng gusto, the same strategy, dadalhin tayo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos Ama, sa isang magandang kalagayan. That's why our prayer, as a leaders, that some of you may become successful businessmen, someday, successful individual in your own career, pagpalain kayo ng Panginoon. Why? Because God chose you to become His children. Pinili ang bawat isa sa inyo upang maging parte ng kanyang pamilya. Nais ng Diyos is lumakad tayo sa pananampalataya. Huwag tayong lumakad sa takot. Hindi natin iniisip na baka parusahan ako ng Panginoon. No. Kundi pinangahawakan natin yung kanyang mga pangako sa kanyang salita. Stepping into the identity of being adopted into God's family completely shifts our foundation. Mas nakikita natin ang ating sarili sa Kanya, mas nakikita natin ang ating kinabukasan sa Kanya. As believers, sabi nga dito, we have to move away from a mindset of fear and confusion toward one of confidence in their status as heir. Sabi ng ating teksto, kung tayo'y ginawang anak ng Diyos, katulad ng ating Panginoong Kristo, tagapagmana din tayo. Imagine, tagapagmana kayo. No? Kung ang ating Diyos ay hari ng mga hari, at anak niya kayo, anong tawag sa inyo? Prinsipe at mga prinsesa. Bagamat sa monarchy, ini-install yon. Yung pagiging prinsipe mo, yung pagiging prinsesa mo, ini-install nila yon. Halimbawa sa England, no? Ini-install yon. Pero sa atin, automatic. Sabi ng text ng binasa natin, we are co-heirs, kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Kristo. Balikan natin yung mga naging talakayan natin ng mga nakaraang linggo. Point number 1, we are loved by the Father. Minahal tayo. Wala pa man siya sa isip mo, pero minamahal ka na niya. Hindi mo pa naiisip siya o nasa isip mo lang pero wala ka pang tuwirang relasyon sa Kanya, nakikita ka na niya. Gumagawa na siya ng kaparaanan para tawagin ka niya.
Sa atin, karamihan dito, ginamit ang CLCC para tawagin tayo para maging kanyang pamilya. Knowing that we are loved by the Father through our Lord Jesus Christ gives us confidence. No? Iba kasi yung katayuan kapag anak ka eh. Di ba? Sino dito sa inyo na parang by merit system ang tratuhan sa pamilya? No? Naalala ko yung mga anak ko, pag nag-aaway sila sa hugasan, sabihin ko sa kanila, sige, ako maghuhugas ngayon. Uhugasan ko to para hindi nyo pag-awayin. Pero mamaya, yung rules natin. No? Sila din, bilang mga anak, confident din sila. Na kahit anong gawin nila, basta nasa tama, sinusuportahan namin sila at itinutuwid namin sila pag nagkakamali. Alam nila yung kanilang kalagayan sa aming pamilya. May time na hindi na nila kailangang utusan. Alam na nila yung gagawin nila dahil parte sila ng pamilya. Pag hindi ka parte ng pamilya, naghihintay ka lang. Di ba? Halimbawa, nakikitira ka sa isang tahanan, naghihintay ka lang, ano bang gagawin ko? Or, kailangan mong kumilos ng kumilos para hindi ka palayasin sa tahanan na yon. Di ba? Kailangan mong pakitang gilas. Kung yung mga tunay na miyembro ng pamilya gumigising ng alas 8, ikaw kailangan mong gumising ng alas 6. Kasi nakikitira ka lang doon. Nakikain ka ng pagkain nila. Nakikitulog ka sa tahanan nila. Kahit sabihin mong tita mo yon, kahit sabihin mong kuya mo yon, iba pa rin na nandun ka sa sarili mong tahanan kasama yung parents mo. Iba pa rin yon. We are loved by the Father. Mga minamahal, again, nais lang natin bigyan ng diin. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil merong nakita siya sa atin. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil special ka. Kundi minahal tayo ng Diyos at ginawa niya tayong special. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil mabait tayo. Hindi dahil talented tayo, hindi dahil magaling kang kumanta, magaling kang kung anuman. Pero dahil yun na yung nasa damdamin ng Diyos. Kaya minahal tayo ng ating Diyos Ama. Sa Psalms, sabi dyan, 103 verse 13 to 14, as the Father has compassion on His children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos sa atin truly dahil tinitingnan ng Diyos kung ano yung kalagayan natin. Kung paano ang Diyos nag-establish ng relationship sa bawat isa sa atin, pinakikita nito sa ating teksto na yan, sa ating verse na yan, yung psychological and spiritual truth. Yung kanyang habag, yung kanyang awa. A good parent doesn't just love their child. They anticipate their needs and understand their limitations. Tayo din. Ako mula ulo hanggang paa, kilala ko at kung ano yung ugali ng aking mga anak. Dahil anak ko sila, kami nagpalaki sa kanila. Kami nagpaaral sa kanila. Kami naghubog sa kanila. Maaring may mga ginagawa silang mali, ito'y dahil parte din ng aming pagpapalaki sa kanila. Dahil siyempre, tao din kami. But imagine this holy God, kung papaano tinitingnan yung ating kalagayan, yung ating limitasyon, kung paano niya tinitingnan na galing tayo sa alabok. Ikinukonsider yan ng Panginoon. Hindi siya nag-e-expect sa atin ng malaki.
Hindi siya nag-i-expect na maging perpekto ka. Ang nais niya lang, maging masunurin ka sa kanyang salita. Number 2, we are children of God. That's why we have confidence. Being a child of the Almighty, it allows us, as believers, to approach God as a loving Abba Father. Sa Middle East, yung salitang Abba Father, it's a term of endearment. Hindi lang basta papa, no? Baba, father, tatay. No? Hindi lang ganon. Kundi, it's something na parang yung intimacy, yung closeness sa isa't isa, ipinapakita nung salita na to. May mga pamilya na hindi ganon ka-close, no? Yung parent, yung tatay sa kanilang mga anak. Lahat ba dito close kayo sa inyong mga magulang? Merong hindi, merong close, no? Yung iba dito, parang barkada nila yung kanilang parent. No? Napaprank nila, nai-scam nila. May project kami. Mobile Legend. Napaprank, no? We are children of God. Something na parang, wow, itong Diyos na to, nakakaalam ng puso ng bawat isa. Nakakaalam ng damdamin ng bawat isa. Nalalaman kung ano yung iniisip ng bawat isa sa atin. And yet, itong Diyos na to, tinawag niya ako para maging kanyang anak. Ngayong anak niya na ako, wala naman akong ginawang effort para maging anak niya. Siya pa nga itong nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para maging anak niya ako. Di ba parang ang sarap sa pakiramdam, parang so amazing na sino ba ako, Lord? Ano ba ako? What I've ever done para magustuhan mo ko? Wala. Siya ang may gumawa, ang gumawa ng lahat. Binigay niya yung kanyang buhay para maging handog sa mga kasalanan. At sa ating pagsuko ng ating buhay, wala siyang sinabi na anuman. Sabi niya sa atin, today, you will become my child. Mula sa araw na isinuko mo ang iyong buhay, nagiging anak ka ng Diyos. Kaya nga, ginawa tayong special ng Panginoon. You become extraordinary person. Sabi nga ni Apostle Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. The same with you. You can do all things through Christ na siya nagbibigay sa inyo ng lakas. Pinaranas niya kayo ng mga gantong bagay, pinaranas niya kayo ng ganong bagay, o maaring hindi niyo panaranasan, but when that time comes, you can do all things through Christ who gives you strength. Kapag dumating yung panahon ng pagsubok sa buhay, ng testing sa buhay, sasabihin nyo na, this is it. I can do all things through Christ. In John, or 1 John 3:3, sabi ni John, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure.
Kaya nga, ini-encourage ang bawat isa sa atin. Hindi na tayo mahihiya na, naku, anong sasabihin ng mga kaibigan ko, Kristiyano ako. Baka pagtawanan ako. Ano lang sasabihin ko? No? Parang yung kaibigan ko, sabi niya, Pastor, buhat nung mag-post ako ng mga verses sa aking social media account, sabi niya, wala nang nagpa-follow sa akin. Umunti yung followers ko. Sabi ko, sino ba yung gusto mong mag-approve, mag-like ng mga post mo? Yung mga tao o ang Panginoon? Sabi niya, oo nga, no? Dapat yung Panginoon yung mag-like ng mga post ko. No? Kaya yung ibang Christian, natatawa ako no? Nagpo-post sila ng kanilang mga prayers sa kanilang social media account. Minsan kung gustong tanongin ano ba account ni Jesus? Friend nyo ba sila? Nagpo-post kayo ng inyong mga prayer. Friend nyo ba si Jesus sa inyong social media account? Doon nyo ipinopost yung inyong prayer. Instead na idirekta nyo sa Panginoon, makipag-usap kayo ng direkta sa Panginoon, ba't ipinopost nyo? Tapos tinitingnan ko, hindi naman nakatag si Jesus. Ganun din ba kayo? We shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves. Purify themselves just as He is pure. Anong ibig sabihin nito? Iniaayos natin yung ating character, yung ating attitude. Inia-align natin ito sa kalooban ng Panginoon. Every day, nagkakaroon tayo ng changing of our mind. Ibig sabihin, metamorphosis. Alam niyo ba yung metamorphosis? Shider. Nung panahon po namin yun. Ibig sabihin, yung uod, yung pupa, nagiging kukun. Diba? Nakakita na kayo ng pagbabago kung paano nagiging paru-paro, butterfly, yung isang kukun, yung isang uod. Yung pinagdadaanan ng uod na yon, pag naging butterfly na siya, tawag doon metamorphosis. Ginamit yan ni Apostle Pablo sa Romans 12. Ibig sabihin, magbago tayo ng isipan. Yung ating state of mind, mula sa pagiging uod, paggapang, gusto ni Apostle Pablo na maunawaan natin, because we have now relationship with God, He wants us to soar high. Hindi man tayo literal na lilipad bilang paru-paro. No? Kundi gusto niya tayong tumaas pa. Yung ating isipan magbago araw-araw. Mai-align natin ito sa kalooban ng Panginoon. Gusto niya na mag-stand out kayo bilang kanyang mga anak. Therefore, sabi niya, Apostle Pablo, 2 Corinthians 7:1, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, protecting holiness out of reverence to God. Because you are now children of God, the mark of the Holy Spirit lives in you, ipakita natin sa ating buhay na tayo anak ng Diyos. Huwag kayong maglakad ng... illustration lang yon. Hindi naman parang napakayabang natin maglakad. Pero we have to live confidently because we are the sons of God. Ipakita natin kung sino tayo sa mundo. Let our light shine in God. Amen. Nagkakasundo na po tayo. Paglabas natin, kailangan yung liwanag natin bilang mga anak. Kailangan masigla tayo. Hindi paglabas nyo dito, bagsak na naman yung balikat mo. Dapat nandun yung galak. Kasi alam mo,
sinusuportahan ka ng Panginoon. And then, yung ating point number 3, our third topic ng mga nakaraan, we are no longer slaves to fear. Hindi na tayo alipin ng takot. Dahil nga nag-shift na yung ating mindset from slavery mindset to freedom mindset. Ano yung slavery mindset? No? Ganito. Slavery mindset. Nag-aaral ako para magkaroon ako ng magandang trabaho someday. Freedom mindset. Kailangan ko mag-aral, pinagbubuti yung pag-aaral ko para someday magkaroon ako ng sarili kong kumpanya. Mag-aaral ako mabuti. Hello? Ayun. Kala ko walang mic. Nag-aaral ako mabuti para someday magkaroon ako ng company, magiging channel of blessings ako sa mga tao nang sa ganon sila man maturuan ko kung paano sila mamuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos. That is freedom mindset. Another example. Nung ang mga Israelites ay lumabas sa Ehipto, sabi nila kay Moises, sana pinabayaan mo na lang kami sa Egypt. Sa Egypt nakakain kami ng sibuyas, nakakain kami ng bawang, ng mga seasoning. That is the slavery mindset. Freedom mindset, ang gusto ng Diyos, tingnan nila yung ipinangako sa kanila ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanila, dadaling ko kayo sa lugar na kung saan sagana sa pulot pukyutan, a land flowing with milk and honey. God wants to see, to visualize, to imagine the beauty of the place, the riches of the place, the riches of the land that God were going or will bring them after nila doon sa Egypt. That is the freedom mindset. Now, as a Christians, hindi na tayo slave. Ano ang panunukso ni Satanas? Kaya niyo nang tanggihan. Pwede niyo sabihin, no, I'm a child of God. No, I'm a child of God. Gagawin ko lang kung ano yung mga kalugod sa Panginoon. Gagawin ko lang kung ano mga kaluwalhati sa Panginoon. Gagawin ko kung gusto ng Diyos sa aking pag-aaral, makakuha ko ng mataas na grades. Kung ito'y makakapagpaluwalhati sa Kanya, magsisikap ako makapagbigay sa Kanya ng mataas na grades. Kahit hindi ako pinaniniwalaan ng aking mga relatives, ng aking mga parents, ipapakita ko pa rin sa kanila ang buhay Kristiyano. Kung ano yung nilalayon sa akin ng Panginoon, that I have to be salt and light in our family. When we say salt and light, ibig sabihin, yung alat, yung preservation ng holy living, ibinabahagi natin sa ating pamilya. Romans 8:15, the spirit you receive does not make you slave so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Sinicure na ng Diyos yung ating kalagayan. The Holy Spirit teaches us everything na dapat nating gawin bilang mga anak ng ating Panginoon. So, don't live in fear. No? Huwag kang mag-isip na baka hindi sagutin ng Panginoon, baka hindi ito kalooban ng Panginoon. No. Gawin mo. Yes, we cannot influence the mind of God, but we can ask God to lead us
kung saan niya tayo gustong dalhin. We cannot influence the mind of God. Pero pwede nating hilingin sa Kanya, Lord, dalhin mo ako sa lugar na kung saan mapapapurihan kita at kung saan yung pagpapala mo ay makakamtan ko. Sometimes we ask the rain doon sa lugar ng disyerto. Mali po yun. Hindi ka mabibigyan ng ulan doon, disyerto yun eh. Sandstorm ang ibibigay niya sa'yo. Puro buhangin. No? Pero kapag humiling ka ng ulan, of course, doon ka naman sa lugar na walang disyerto. Kaya nga nagugulat yung mga taga Malaysia kasi hindi nila alam kung ano yung bagyo. Ulan lang sa kanila meron. Maging yung sa mga part sa Mindanao, yung mga parting baba malapit na sa Malaysia, wala silang bagyo. Ulan lang, malakas na ulan. Sabi sa akin, ano yung storm? Ano yung typhoon? Bakit may signal-signal kayo? Umattend kasi sila ng meeting. Naabutan sila ng bagyo. Nababasa nila sa news na mayroong typhoon, may signal number 3, signal number 2, signal number 1. Ano daw yung mga yon? Kasi sa kanila ulan lang. Sometimes we pray for blessings, but we are in the wrong place. Gusto natin manatili sa lugar natin. Ayaw nating mag-move out. That's why we have to ask God, Lord, dali mo naman ako dun sa lugar na nais mo para sa akin. Kung saan makakamtan ko din ang pagpapala mo. Kung saan mag-glorify kita, kung saan makakamtan ko din ang mga pagpapala mo. You have intimate relationship with God. And last, living with confidence in Christ. As believers, we have an unshakable and abiding trust in God's promises. Yung karakter ng Diyos, nakikita natin kung gaano siya kamapagmahal para sa atin. Pero linawin lang natin, yung pagmamahal ng Diyos, hindi po ito nag-i-spoiled sa atin. No, marami ngayon lumalabas sa social media na ayaw nilang i-align yung kanilang buhay sa Diyos dahil ang Diyos naman daw ay mapagmahal. Sabi nila, mapagmahal naman ng Diyos, mapagpatawad, bakit ko pa kailangan i-align ang aking buhay? Yes. God's love is based on His character. And God's character is righteousness and justice. Ibinigay ng Diyos yung kanyang salita hindi para takutin tayo, kundi para protektahan ang bawat isa sa atin. Halimbawa, yung 10 Commandments. Hindi yan para limitahan tayo sa ating kilos. But God's purpose is to protect everyone. Para mag-benefits ang bawat isa sa isang maganda at marangal na buhay. Kaaya-aya sa Kanya. Sa salita ng Diyos, makikita natin yung mga bagay na inaayawan niya. Sabi nga natin, ang Diyos hindi nagbabago. Kung ano yung ayaw niya noon, ayaw niya pa rin hanggang ngayon. Yes, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero kailangan nating lumapit sa Kanya at manghingi ng tawad. Kailangan natin magkaroon ng metamorphosis. Pagbabago. Mag-renew ng ating isipan. May align natin ang ating buhay sa Kanya. Living confidence in Christ. Yung pagmamahal na yan, hindi yan natin inaabuso. But it teaches us and motivate us na magbago rin ang ating buhay. So that yung pagmamahal ng Diyos na yan na ating naranasan,
ay ipasa din naman natin sa iba at ipadama din naman natin sa iba. Kung pag-aaralan niyo yung buhay ni Jimmy Swaggart o yung isang magaling na na evangelist, no? Billy Graham, no? Pag pinag-aralan niyo yung buhay niya kung bakit siya na-convert, a-attend sila ng isang crusade, no? Kumbaga sa atin, all-out praise. 4 silang kabataan during the 1940s. Umattend sila, wala nang upuan sa loob, wala nang pwesto sa loob, paalis na sila. May 2 teenager din, or binatilyo, sabihin natin, mga college student din. Mga usher. Sabi nila sa grupo ni Billy, oh, huwag kayong umalis. Marami pang upuan sa loob, pero nakita nila wala nang upuan. Hindi, meron pa. Halika kayo, dito kayo sa harapan. So, ginawa ng paraan. No? Yung mga kaibigan ng mga usher na yon, umalis sa upuan para bigyan ng upuan si Billy Graham. Doon nagsimula yung buhay ni Billy Graham. Hindi yung pastor yung ginamit, hindi yung speaker yung ginamit, kundi yung mga katulad yung kabataan na nag-a-usher sa church. Yun ang ginamit ng Diyos para ma-convert din si Billy Graham. Of course, the rest is history. Si Billy Graham, naging evangelist. Yung isa niyang kasama, naging successful businessman. Yun yung tumutulong, nagpa-fund ng pangangailangan ni Billy Graham. Yung isa niyang kasama, naging politiko, naging leader, na kung saan tumutulong din para sa ministry ni Billy Graham at makausap ni Billy Graham yung matataas na officer sa US sa politics. Living with confidence in Christ. Ibig sabihin, huwag tayong mahiya, huwag natin ikahiya ang ating panampalataya. I-show natin sa kanila kung ano yung buhay natin tinanggap sa Panginoon at ibahagi din natin ito. Philippians 4:6-7, sabi dyan, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Huwag daw kayo mag-alala. Don't be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ano ang inyong hinihingi sa Panginoon? Kaligtasan ng inyong pamilya, ng inyong mga mahal sa buhay, mga kilala din. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa inyo ng kaalaman. Ang Panginoong Diyos ang gagamit sa inyo bilang instrumento niya para inyong mahal sa buhay, mga kaibigan, sila man ay makakilala din. Hebrews 4:16, sabi dyan, let us then approach God's throne with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Let us approach God's throne of grace with confidence. Huwag tayong mahiya. Hindi ibig sabihin na, baka hindi ako pakinggan ng Panginoon, hindi ako nakapag-pray kanina. Baka hindi ako pakinggan ng Panginoon, di pala ako nakapagbasa ng Bible kanina. No. Alam ng Panginoon yon. Kaya nga, ang encouragement lagi, pag tayo nagkamali, huwag tayo lumayo sa Panginoon. Lumapit lang din tayo. The same as parent. Pag nagkamali kayo sa parent nyo, lapit lang kayo. Manghingi kayo ng sorry. Hindi yung kayo pa nagmamalaki. Na parang lalayo kayo sa parent nyo,
magtatampo kayo, kay lola muna ako uuwi. Pagalitan ako ni Papa, pagalitan ako ni Mama. At least kay lola, safe ako. Sino may mga lola pa? Pinupuntahan niyo pa yung mga lola niyo? Baka naman hindi niyo na dinadalo lola niyo. Lolo, lola. Alam niyo, napakasarap magmahal ng lolo at lola. Pag pinagalitan kayo ng papa at mama niyo, kami mga lolo at lola, yung mga parents niyo na yung papagalitan. Ba't pinapagalitan niyo yung apo namin? No? Mga konsentidor po kami. Pasensya na. Pasensya na po sa nanonood. Ganun po talaga yung maging lolo at lola. Pero syempre, as parent, we want discipline. So let us approach God's throne of grace with confidence. Sa panghuli, our conclusions, as God's adopted children, we have to live a life that is aligned to His will. God's love is not a coat or a jacket para mag-immune tayo na gumawa ng mali. No. It is a suit to show to the world that we are a new person in Christ. Remember, we are not anymore slaves or bystanders. We are children of God. And as children, we need to come to Him with confidence because He knows who we are. Alam ng Diyos kung sino tayo. Again, our text, sabi dyan, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mensahe sa gabing ito. Yes, Lord, we have now confidence in you. Na kung saan, Panginoon, malaya kaming makakalapit. Hindi na namin kailangan ng mga third party. Hindi na namin kailangan maghandog ng mga hayop. Kundi dahil sa ginawa mo, Panginoong Kristo, malaya na po kaming makakalapit sa inyo. Salamat dahil kayo man ay dumaan din sa maraming paghihirap sa buhay nung kayo ay nagkatawang tao na muhay dito sa lupa. At dahil dyan ay nakaka-empathize kayo sa amin, sa aming kalagayan. Salamat, O Diyos, purihin po kayo. Patuloy niyo pong gabayan, patnubayan ang bawat isa. Na ang mga salitang ito ay patuloy na magrema, magpaalala sa amin, Lord, kung paano niyo kami inibig. At ang pag-ibig na ito ay nagtuturo sa amin upang mamuhay na bigyan kayo ng kaluguran. Purihin po kayo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.